Sa aking pagpapatuloy, mga kapatid, na kung saan ay ipapalinaw ko sa lahat ng kapwa ko Kristiyano ano ang tunay na sumasamba sa ating banal na Amang Diyos sa langit. Kinailangan po na malawak po ang ating kaalaman nang sa ganon ay ganap ang ating pagsamba sa ating banal na Ama Diyos sa langit. Uulitin kong basahin ang Juan Kapitulo 4, versikulo 23 at 24. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapwa kong Kristiyano, napakalinaw po ng ating narinig na kinailangan po natin ang magsamba sa banal na Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Yan ang Espiritu Santo. Sa English pa, Holy Spirit. Hindi po siya ordinaryong Espiritu na kung saan ay ginagamit ng mga quack doctor, ng mga manggagamot, na may yam-yam pa sila, na may Latin-Latin pa sila, na sinasapian sila ng Espiritu. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga, Holy Spirit, napakabanal po ang Espiritu ng Diyos. Hindi po siya sumasapi na manginginig ka, na kung saan ay ginagawa ng ibang mga Kristiyano na sinasapian sila ng banal na Espiritu. Hindi po gano'n na gagapang sa sahig ang sinasapian ng banal na Espiritu. Hindi po gano'n. Dapat po malinaw ito sa lahat ng Kristiyano na ang banal na Espiritu ng Diyos ay banal. Hindi po siya gagawin kang baliw dyan sa sahig na yan. Kaya, ang banal na Espiritu ang siyang magpapaunawa ng bawat sumasamba sa Kanya. Kaya kinailangan po ang pananalig natin sa banal na Espiritu ng Diyos. So, bago ako magpatuloy ay kinailangan kong mapalinaw sa lahat na ang ating espiritu, kaya buhay tayo ngayon kasi ang espiritu natin na ibinigay ng Diyos ay nandito pa sa katawang ito, sa katawang lupa natin. Ito ay walang buhay kung wala ang espiritu na ibinigay ng Diyos. Sino ba ang nakakaunawa sa atin? Ang banal na Espiritu ng Diyos lamang ang nakakaunawa sa atin, mismo ang Diyos Ama. Siya lamang nakakaalam sa bawat iniisip natin nang dahil sa Espiritu na ibinigay niya. Kaya naman makakakilos ang ating banal na Ama, Diyos sa langit, sa kanyang banal na Espiritu rin. Walang maitatago sa isang tao, sapagkat ang Espiritu natin ay nanggaling sa Kanya. So, paano nalaman yung mga masasamang tao? Masasamang tao na kung saan ay masama at malayo sa Diyos. Ang espiritu nila ay masama. Siyempre, may free will kasi ang bawat isa. Kung nais mo maging masama, di masasama ang mga gawain mo. Kung nais mo maging banal, siyempre, banal ang pamumuhay mo. May kabanalan. Anong sabi ng Diyos? Be holy for I am holy. Kaya nga ang banal na Espiritu ng Diyos ay napakabanal na kung saan gagabayan niya tayo at tutulungan niya tayong maunawaan ang mga katotohanan. Ang banal na Espiritu, babasahin ko sa Juan 16
Verse 13. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Kaya naman mga kapatid, kinailangan po na malawak po ang ating kaalaman bilang tunay na mananamba ng Diyos. Nakilalanin po ang kanyang banal na Espiritu. Magsamba tayo sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu niya. Siya ay makapangyarihan na kikilos sa kanyang banal na Espiritu.